Ang malakas na ulan ng hapong iyon ay bumuhos sa bakuran ng isang malaking ospital sa Maynila, kung saan ang mga tao ay nagpapabalik-balik na tila mga kaluluwang walang kalaban-laban. May mga pagkikita sa mundong ito na pakiramdam ay itinadhana, ngunit sa huli ay isa palang malupit na parusa ng kapalaran. Sa gitna ng nakakabinging busina ng mga jeep at sasakyan, at ng mausok na hanging unti-unting napapawi, isang lalaking kalalabas lamang sa isang marangyang sasakyan ang biglang napahinto. Ang kanyang mga mata ay napako sa bulto ng isang payat na babaeng abala sa tabi ng isang basang-basang kariton. 10 taon ng kabataan, 10 taon ng malalim na pag-ibig. Sino ang mag-aakala na magkikita silang muli sa dalawang mundong napakalayo at napakalupit? Ang mukha ng babae ay inukit na ng hirap ng buhay. Ngunit ang liwanag ng kapayapaan sa kanyang mga mata, sa sandaling ito ang siyang nagpadurog sa puso ng lalaki. Napakasakit hanggang sa mahirap nang makahanap ng salita. Anong malupit na trahedya sa nakaraan ang nagtulak sa dalawang taong minsan nang nagbahagi na ng hirap at ginhawa sa ganitong nakakaawa at walang pag-ibig na sitwasyon? Sa pagitan ng malamig na bangketa ng kalsada at ng marangyang init sa sentro ng syudad, isang lihim na ibinaon sa nakalipas na 2 taon ang nakatakdang sumabog. Nagsimula ang lahat sa isang maling desisyon sa nakaraan. Maligayang pagbabalik sa ating kwento ngayong araw. Ang buhay ay maikli. Pagkatapos dumaan sa mga bagyo, saka lamang natin napapahalagahan ang kapayapaan sa tahanan. Kung naghahanap ka ng katahimikan para magnilay, maunawaan ang tungkol sa karma, pag-ibig ng mag-asawa, at ang banal na pagmamahal ng isang ina, huwag palampasin ang nakakapukaw damdaming kwentong ito. Hayaan ang iyong sarili na malunod sa bawat salita. I-click ang subscribe button at mag-iwan ng iyong komento bilang anyo ng simpatiya sa pagtaas at pagbaba ng buhay ng mga karakter. Ang kwento tungkol sa turning point o pag-ikot ng tadhana ay magsisimula na. Ang tunog ng basag na ceramic sa malamig na marmol na sahig ay parang isang matalim na kutsilyo. Pumuputol sa mga nakakatakot na araw ng katahimikan na bumabalot sa mansyon sa loob ng ilang buwan. Ang mga piraso ng antigong florera ay nagkalat. Ang ilan ay tumama sa mga paa ng mesa at upuan. Ang ilan ay nakahandusay sa ilalim ng liwanag ng gintong chandelier na walang kahit kaunting init. Inihagis ni Rafael ang isang salansan ng mga dokumento na nakapaloob sa isang brown na envelope sa ibabaw ng salamin na mesa. Ang pagkakabato ay napakalakas, kaya ang salansan ng papel ay dumausdos. Huminto ito sa mismong gilid ng mesa kung saan nakaupong tulala si Teresa. Basahin mo iyan. Huwag mong sabihing masama ako, at huwag mong sabihing hindi ka binigyan ng pagkakataon ng pamilya ko. Ang boses ni Rafael ay hindi mapangutya. Ito ay malalim at puno ng pagkabigo na kinimkim sa loob ng maraming taon. Ang lalaking kararating lamang sa edad na 35 ay nasa tuktok ng kanyang karera at yaman. Tinitigan niya ang kanyang asawa nang may malamig na tingin at bahagyang kaluwagan. Hindi agad inangat ni Teresa ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay tila nakapako sa mga basag na ceramic sa sahig. Tahimik siyang yumuko upang pulutin ang bawat piraso. Ang kanyang malalambot na daliri na dati hinahaplos ni Rafael at pinangako ang hindi kailanman magdusa, ay ngayoy humahawak sa malamig at matatalim na gilid. Isang patak ng sariwang dugo ang tumulo mula sa dulo ng kanyang hintuturo. Hindi siya sumigaw o nagmadaling punasan ito. Bahagya lamang niyang binawi ang kanyang kamay at ipinagpatuloy ang pagpupulot. Ang kanyang pagiging kalmado, sa sandaling ito ang lalong nagpainit ng ulo ni Rafael. Kailangan niya ng pagsabog, pagwawala, o kahit man lang pag-iyak at pagpapaliwanag para magkaroon siya ng dahilan na bitawan ang bigat ng panunumbat ng konsensya sa kanyang puso. Pero hindi ginawa ni Teresa. 5 taon ng kasal ang lumipas. Natutunan na niyang manahimik sa harap ng bagyo na nagmumula sa lalaking nasa kanyang tabi. 5 taon na, Teresa. Ang yaman ko ay dumami ng 10, kahit 100 beses pa. Pero ang bahay na ito ay nananatiling malamig na parang sementeryo. Ang nanay ko sa probinsya? Buwan-buwan tumatawag habang umiiyak. Ang mga nakatatanda sa pamilya, sa tuwing may reunion, nakatingin sa akin na parang isang kriminal na hindi marunong gumalang sa mga ninuno. Tumayo si Rafael at naglakad papunta sa malaking bintana na abot sa sahig, nakatingin sa malawak na hardin sa labas. Naghahari ang dilim. Tanging liwanag lamang mula sa mga kalapit na mansyon sa exclusive subdivision ang nakikita. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Tinitingnan ako ng mga tao na parang nasa akin na ang lahat.
Pero sa sandaling pumasok ako sa bahay na ito, may nakakatakot na pakiramdam ng kadesperaduhan. Malinaw na ang resulta ng general check-up mo sa private clinic noong 1 linggo. Sabi ng doktor, napakasama ng hormones mo. Ang tsansang magbuntis ka ay halos zero. Inilapag ni Teresa ang mga bagong pulot na piraso ng ceramic sa kanyang kabilang palad. Ngayon lamang siya dahan-dahang tumayo. Maayos niya itong inilagay sa ashtray sa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya ng diretso sa mga mata si Rafael. Ang mga matang dati malinaw ngayon ay puno ng mga pulang ugat ng pagod, ngunit wala ni isang patak ng luha. Hindi na siya bago sa mga mamahaling private clinic kung saan siya dinadala ni Rafael. Doon, tinatanggap sila na parang mga VIP. Ngunit ang hatol na ibinibigay ay napakabilis at mapang-utos na parang sentensya ng kamatayan. Nakikita nila ang yaman ni Rafael, nakikita ang pagiging matiisin ni Teresa. At automatikong gumagawa ng isang nakasulat na senaryo. Ang kasalanan ay laging nasa babaeng hindi makapagsilang. Sa paglipas ng mga taon, uminom siya ng napakaraming mapapait na halamang gamot at pamparegla hanggang sa mamatay-matay siya sa duwal, tiniis ang mga iniksyon na tagos sa buto at higit sa lahat, ang mental na pagpapahirap mula sa mapanuring tingin ng kanyang biyenan. Si Rafael ay hindi kailanman sumailalim sa seryosong pagsusuri sa isang malaking pampublikong ospital. Masyado siyang abala sa mga business trip o marahil, ang ego ng isang matagumpay na lalaki ay hindi nagpapahintulot na pagdudahan niya ang kanyang sarili. Itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang perpektong nilalang. At kung may maliman sa kasal na ito, tiyak na dahil iyon kay Teresa. Nakapagdesisyon ka na, tama? Sabi ni Teresa. Manipis pero malinaw ang kanyang boses. Walang kahit anong panginginig. Lumingon si Rafael at naglabas ng isa pang piraso ng papel mula sa bulsa ng kanyang suit. Iyon ay ang mga papeles para sa annulment na napirmahan na niya sa ibabang kanang bahagi. Ang pirma ay mabilis at buo, kasing tatag ng kung paano siya karaniwang pumipirma sa mga mahahalagang dokumento sa negosyo. Itinulak niya ang papel patungo kay Teresa kasama ng isang makapangyarihang black credit card. Sa card na ito may nakalagay na pera. Hindi sapat para mabuhay ka ng marangya habang buhay, pero sapat na para makabili ka ng maliit na kondo at magkaroon ng matatag na buhay. Hindi mo na kailangang mag-alala sa problema sa pera sa mga susunod na taon. Ang mansyong ito at ang iba pang assets ay nakapangalan sa akin bago pa tayo ikasal. Alam mo iyon? Sa palagay ko, sapat na ito para ipakita ang mabuti kong intensyon para sa nakaraan natin. Sabi ni Rafael. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses na pakinggan na objektibo at magalang. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na kumikilos siya bilang isang kagalang-galang na lalaki na hindi iniiwan ang kanyang asawa sa hindi makatarungang paraan. Tiningnan ni Teresa ang papel at pagkatapos ay ang bank card na nakapatong sa ibabaw ng salamin na mesa. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, mapait, ngunit puno rin ng paninisi sa sarili. Mabuting intensyon. Paano niya maaalala ang 10 taon na ang nakalipas nang sila ay nasa isang 12 square meter na inuupahang kwarto na may bubong na yero napakainit sa tag-araw at tumutulo kapag tag-ulan. Noon, si Rafael ay isang mahirap na lalaking may baliw na ambisyon. Si Teresa ay rumaraket sa 3 magkakaibang trabaho habang tinitipid ang pagkain at inumin para lang makaipon ng bawat piso para magkaroon si Rafael ng panimulang puhunan. Ang mga gabi kung kailan nilalagnat si Rafael noong nag-aaral pa siya, si Teresa mismo ang gising magdamag para punasan ang kanyang katawan at nagluluto ng bawat mangkok ng mainit na lugaw. Nang magsimulang umangat ang karera ni Rafael, umatras si Teresa sa likuran, tinanggap na maging isang hindi nakikitang anino sa bahay. Pinuputol ang lahat ng panlipunang koneksyon para lubos siyang maasikaso. Ngayon kung kailan nasa tuktok na ng yaman si Rafael, ang lahat ng sakripisyo ng kanyang kabataan ay ginantimpalaan ng mga papeles ng annulment at isang malamig na bank card. Kapag nagbago na ang puso ng isang tao, ang pera ay biglang nagiging pinakamurang sukatan para pagtakpan ang sariling pandaraya. Si Rafael ay hindi naman ganap na masama. Isa lamang siyang pangkaraniwang tao na nabulag ng yaman at ng ilusyon na magkaroon ng tagapagmana ng dugo. Kailangan niya ng anak para manahin ang kayamanan. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, kailangan niya ng dahilan para bitawan ang kanyang lumang asawa na masyado nang nakasanayan upang maghanap ng bagong pananabik na patuloy na tumatawag mula sa mundo ng matataas na uri sa labas.
Inilapag ni Teresa ang ballpen sa gilid, ipinatong ang notebook sa ibabaw ng liham. Hindi na niya kailangang basahin ang mga detalye ng mga kondisyon sa paghahati ng ari-arian o ang mga dahilan ng paghihiwalay na nakasulat sa malamig na legal na wika. Mahigpit niyang idiniin ang dulo ng ballpen, pinirmahan ang kanyang pangalan sa bakanteng espasyo sa tabi ng pirma ni Rafael. Ang kanyang sulat ay maliit, maayos, ngunit napakatatag. Itago mo na lang ang perang ito. Itinulak ni Teresa ang bank card pabalik kay Rafael. Masyadong mabigat. Hindi ko kayang dalhin. 5 taon na ang nakararaan. Pumasok ako sa bahay na ito dala ang isang maleta ng mga lumang damit. Ngayon aalis din ako ng ganoon. Kung ano ang sa iyo, ibabalik ko sa iyo. Kung ano ang naibigay ko na, isipin mo na lang na binayaran ko ang 10 taon ng ating relasyon. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Nagulat si Rafael. Hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Teresa ang pera. Para sa kanya, pera ang nakakalutas ng lahat. At ang katotohanang hindi tinanggap ni Teresa ang pera ay nagparamdam sa kanya na tila nahulog ang kanyang maskara bilang isang kagalang-galang na lalaki. Nag-iwan ito ng kawalan na puno ng pagkakasala na hindi mapupunan ng anumang material na halaga. Huwag kang matigas ang ulo. Sa labas, kung wala kang pera, paano ka mabubuhay? Huwag dahil sa kaunting walang kwentang pride ay papahirapan mo ang sarili mo. Kumunot ang noo ni Rafael. Bahagyang tumaas ang kanyang boses. Problema ko na iyon. Hindi mo na dapat pang ikabahala. Tumayo si Teresa at naglakad paakyat. Ang kwarto nila ay halos 100 metro kwadrado. Isang malaking kama na may malambot na balat na hindi man lang nakapagbigay sa kanya ng mahimbing na tulog simula nang lumipat siya doon. Binuksan ni Teresa ang aparador, hindi pinansin ang mga mamahaling designer na damit na binili ni Rafael para isuot niya sa mga sosyalang pagtitipon. Mga damit na sa tuwing isinusuot niya, ay pakiramdam niya ay nakasuot siya ng nakakasakal na baluti. Pumili siya ng ilang simpleng damit mula sa mga panahon ng kanilang paghihirap, mga kupas at lumang t-shirt. Ilang kumupas na maong na maayos na nakasalansan sa loob ng isang maliit na kulay abong maleta. Nang isara ni Teresa ang zipper ng maleta, isang tunog ng pagkaladkad ang narinig sa katahimikan ng kwarto na parang isang mariing paalam. Bumaba siya sa hagdan. Dinaanan niya ang sala kung saan nakatayo pa rin si Rafael na nakahalukip-kip. Madilim ang mukha nito sa ilalim ng ilaw. Hindi siya pinigilan at wala ring balak na ihatid siya sa pinto. Ang kanyang pananahimik sa sandaling ito ay ang pinakamalupit na sagot sa natirang 10 taong pag-ibig. Itinulak ni Teresa ang pinto palabas. Ang hangin ng Disyembre sa labas ng syudad ay napakalamig. Umihip ang hangin sa mga dahon ng puno sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng malaking bakal na gate ng mansyon na automatikong sumara sa likuran niya. Narinig ang isang click. Ang marangyang tanawin ng bahay na inakala niyang magiging walang hanggang tahanan ay unti-unting lumalayo. Nangulimlim, at pagkatapos ay nawala sa dilim. Hila-hila ni Teresa ang kanyang maleta. Naglakad sa tahimik na kalsada patungo sa highway. Ang malamig na amihan ay humampas sa kanyang mukha, dahilan para humapdi ang kanyang ilong, ngunit nanatiling tuyo ang kanyang mga mata. Sa edad na 30, habang maraming babae ang masaya sa kani-kanilang pamilya at mga anak, sinimulan ni Teresa ang isang bagong paglalakbay nang walang dala at may pusong puno ng sugat, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso. Bukod sa nakakasakal na sakit ng pagtataksil, may isa pang pakiramdam na nagsimulang tumubo, kalayaan. Isang kalayaan na brutal. Masakit, pero malinis. Hindi na niya kailangang gumising tuwing umaga nang may takot sa mga matang puno ng pagkabigo. Hindi na niya kailangang pilitin ang sarili na maging dahilan ng bawat lamat. Nang gabing iyon, maliwanag pa rin ang syudad, abala pa rin ang mga sasakyan, at walang nakakaalam na sa likod ng maliwanag na ilaw ng marangyang mansyon na iyon, isang kasal ang natapos sa katahimikan. Nagsisimula ng isang pag-ikot sa tadhana na hindi inaasahan ng sinuman, maging nang umalis o nang naiwan. Huminto ang habal-habal na naghatid kay Teresa sa isang maliit na eskinita sa gilid ng syudad nang halos alauna na ng madaling araw. Ang usok at mamabahong amoy mula sa bukas na estero sa malapit ay direktang tumusok sa kanyang ilong, gumising sa kanya mula sa maikling pag-idlip sa biyahe. Pagkatapos magbayad sa driver, mag-isang hinila ni Teresa ang kanyang kulay abong maleta, dumaan sa mga puddles na sumasalamin sa malabong ilaw ng poste. Ang pagngit-ngit ng mga gulong ng maleta sa magaspang na semento ay lumikha ng ingay.
Binasag nito ang makapal na katahimikan ng lugar ng mga paupahan ng mahihirap. Ang kwartong inupahan niya ay matatagpuan sa dulo ng hilera, 2 metro kwadrado lamang. Ang pintura sa pader ay tuklap-tuklap na. Ipinapakita ang mga pulang laryo sa loob. Hindi pa nahuhugasan ng may-ari ng bahay. Ang amoy kulob mula sa mga nakaraang araw ng pag-ulan na nakakapasong amuyin. Inilagay ni Teresa ang maleta sa sulok ng pader at naupo sa malamig na sementadong sahig. Walang kamang may malambot na balat, walang marangyang chandelier. 4 na bakanting pader ang nakapaligid sa kanya na parang isang nakakasakal na hawla. Ngunit sa sandaling ito, nagbigay ito sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Kahit paano, sa lugar na ito, hindi niya kailangang pilitin ang sarili na maging perpektong babae. Hindi na kailangang iyuko ang ulo para tanggapin ang hindi nakikitang panghuhusga. Ang mga unang linggo ay lumipas sa nakakatakot na katahimikan. Nagsimulang maghanap buhay si Teresa sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga pira-pirasong trabaho o paggawa ng basahan sa kanyang inuupahang kwarto. Trabahong masalimuot at nakakaubos ng oras, ngunit napakaliit ng kita. Kumakain siya ng kung ano lang ang abot kaya. Minsan, isang mangkok lang ng instant noodles na minadaling timplahin o isang platong kanin na may nilagang kangkong at bagoong. Naisip niya sa sarili na ang pagbaba ng kanyang kalusugan, patuloy na pananakit ng ulo at pagkawala ng gana ay likas na bunga lamang ng isang kaluluwang dumaan sa matinding pagkabigla. Ngunit kalaunan, ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng mga kakaibang sintomas na kahit ang pinakawalang karanasang babae ay hindi maaaring palampasin. Ang kanyang siklo ng regla na sadyang irregular ay labis na na-late. Sa simula, pinayapa ni Teresa ang kanyang sarili na iyon ay dahil sa kanyang hormones na sadyang na-diagnose na napakasama ng mga sikat na private clinic kung saan siya dinala ni Rafael. Bukod pa sa pressure sa buhay na nagbago ng husto, kaya nangyari ito. Ngunit ang rurok ay isang umaga, nang kakayapak pa lamang niya sa sahig. Isang matinding pagduduwal ang umusbong mula sa kanyang dibdib, kaya hindi na siya nakapagsuot ng tsinelas. Agad siyang tumakbo sa pampublikong banyo, sa dulo ng hilera ng mga inuupahang kwarto. Nagsuka siya ng tuyo, hanggang sa maramdamang walang laman ang buong tiyan niya. Tumulo ang luha at sipon. Ang buong katawan niya ay nanghina na walang kahit anong lakas. Nakaupo sa sahig ng mamasa-masang banyo. Sumandal si Teresa sa pader. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis na parang tambol ng digmaan. Isang nakakabaliw na isipan, isang maliit na kislap ng pag-asa, ngunit puno rin ng takot ang pumasok sa kanyang isip. Tanghaling iyon, naglakad si Teresa papunta sa lumang botika sa dulo ng eskinita. Bumili ng 3 pregnancy test kit mula sa magkakaibang brand. Itinago niya ang mga ito sa kailaliman ng bulsa ng kanyang jacket na parang nagtatago ng isang nakakahihiyang lihim. Sa ilalim ng malabong neon light sa banyo, pinigilan ni Teresa ang kanyang hininga habang nakatingin sa maliit na plastic kit na inilapag niya sa gilid ng bintana. Isang linya, pagkatapos ay lumabas ang pangalawang linya, malabo noong una, pero palinaw ng palinaw. Pula na parang matingkad na mantsa ng lipstick sa ibabaw ng puting plastic. Hindi lang isang kit, kundi ang 3 kit ay nagpapakita ng 2 malinaw na linya na walang kahit anong pagdududa. Natigilan si Teresa. Nahulog ang test kit mula sa nanginginig niyang mga daliri. Nahulog sa sahig. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o iiyak. Sa nakalipas na 5 taon, nakaluhod siya sa harap ng napakaraming altar. Nakainom ng daan-daang litro ng mapapait na gamot hanggang sa mamaos. Tiniis ang pangiinsulto ng mga tao para lang makuha ang 2 pulang linyang ito. Ngunit ngayon, kung kailan itinapon na siya, kung kailan ang lalaking nanumpa ng katapatan ay pumirma na sa papeles ng annulment at pinalayas siya sa kalsada, ang anak na labis niyang inaasam ay biglang dumating. Tunay ngang pinakamalupit na ironiya ng tadhana para iligtas ang sarili mula sa mga nakakabaliw na hinala at pag-asa na baka madurog na naman muli. Tinipon ni Teresa ang natitira niyang kaunting pera. Sumakay ng taxi patungo sa isang malaking pampublikong maternity and children's hospital, katulad ng Fabella Hospital sa syudad. Kakaiba ito sa tahimik na atmosfera at mabangong amoy ng essential oils sa mga mamahaling private clinic noon. Ang pampublikong ospital sa umaga ay siksikan. Ang tunog ng mga batang umiiyak, ang boses ng nag-aanunsyo ng mga pangalan sa speaker, ang masangsang na amoy ng disinfectant, at ang mga nag-aalalang mukha ng mga buntis ay lumikha ng magulo at nakakasakal na paligid.
Tahimik na pumila si Teresa, tinanggap ang kanyang medical record book at umupo para maghintay ng kanyang turno sa harap ng ultrasound room. Nakita niya ang mga babaeng naglalakad sa kanyang tabi. Lahat ay may kasamang asawa. May mga inaalalayan. May binibilhan ng gatas ng asawa. Samantalang siya ay nag-iisa lamang, yakap ng mahigpit sa kanyang dibdib ang lumang bag na sira na ang strap. Ngunit ang pag-iisa niya sa oras na ito ay hindi nagpahina sa kanya. Ito ay naging parang aserong pananggalang na tumulong sa kanyang tumayo ng tuwid. Teresa, ultrasound room number 3. Pinutol ng boses sa speaker ang kanyang pag-iisip. Pumasok si Teresa sa kwarto at nahiga sa kama na may kupas na light blue na sapin. Ang doktora na nasa katanghaliang gulang, may seryosong mukha at bahagyang pagod dahil sa mahabang shift, ay nagpahid ng malamig na gel sa kanyang tiyan bago dahan-dahang iginalaw ang probe. Ang mga mata ng doktor ay nakapako sa screen ng computer na nagpapakita ng malabong itim at puting larawan na may maliliit na tuldok. Ang ultrasound room ay tahimik na tahimik. Tanging ang regular na wuus-wuus na tunog ng makina ang naririnig. Ang tibok ng puso ng bagong buhay. Biglang itinigil ng doktora ang probe sa isang sulok, naningkit ang mga mata at pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Isang bihirang ngiti na nagpagaan sa mga kulubot sa kanyang seryosong mukha. Mrs., anong sinasabi nilang masama ang hormones? Tingnan mo, ang dalawang sac ay lumalaki ng napakaayos. May tibok na ng puso. Buntis ka sa kambal. Oo, congratulations, Mommy. Ang mga salita ng doktor ay nahulog sa pandinig ni Teresa na parang kidlat sa gitna ng araw. Ngunit hindi ito kidlat ng sakuna, kundi ng muling pagkabuhay. Dalawang patak ng maiinit na luha na pinigilan sa loob ng maraming araw ang tuluyang bumagsak, dumaloy sa kanyang mga pilipilis at bumasa sa buhok sa kanyang noo. Humikbi siya. Nanginginig ang kanyang dalawang balikat kaya kinailangan ng doktor na itigil ang kanyang kamay, tapikin ang kanyang balikat para pakalmahin siya. Naku, kung may magandang balita, dapat masaya. Huwag kang umiyak ng ganyan. Baka makaapekto sa mga bata. Kumalma ka lang. Lumabas si Teresa sa examination room hawak ang resulta ng ultrasound. Ang mga paa niya ay pakiramdam na ang gaan. Parang naglalakad sa ulap sa ibabaw ng thermal paper. Dalawang maliit na bilog na magkatabi sa loob ng sinapupunan, ang malinaw na nakikita, hindi siya baog kahit kailan. Ang medikal na katotohanang ito ay agarang sumira sa lahat ng hatol. Sa lahat ng malulupit na paratang na ibinagsak sa kanya ni Rafael at ng pamilya nito sa loob ng kalahating dekada. Lumalabas na sa loob ng maraming taon sa mansyong iyon, ang nakakasakal na mental pressure, ang nakakatakot na stress, at ang makasariling pamumuhay ni Rafael ang sumira sa kanyang katawan. Ilang linggo pa lamang matapos lisanin ang lugar na iyon, nang lumaya ang kanyang kaluluwa, ang binhi ng buhay ay kusang nag-ugat. Nakaupo sa batong bangko sa ilalim ng puno ng balete sa bakuran ng ospital, idiniin ni Teresa ang resulta ng ultrasound sa kanyang dibdib. Ang sakit at pagkamuhi sa nasirang kasal ay biglang naglaho. Napalitan ito ng matinding instinct ng pagiging isang ina. Tiningnan niya ang kanyang tiyan, ang lugar kung saan dalawang maliliit na nilalang ang lalaki araw-araw. Nangako siya sa sarili. Kahit kailanganin niyang ibuwis ang kanyang buhay, palalakihin niya ang dalawang batang ito. Hindi na siya babalik para hanapin si Rafael. Hindi siya hihingi ng awa o ransom na pera mula sa lalaking nagbago na ang puso. Hindi siya karapat-dapat na malaman ang pagkakaroon ng dalawang batang ito. Gayunpaman, ang katotohanang nasa harapan niya ay isang napakahirap na problema na kailangang lutasin. Ang perang tinanggihan niya mula sa annulment nila ni Rafael ay nag-iwan sa kanya sa matinding kahirapan. Ang gastos sa pagbubuntis, ang bayad sa ospital para sa panganganak, at pagkatapos ay ang pambili ng lampin at gatas para sa dalawang bata ng sabay ay magiging napakabigat na pasanin para sa isang single mother na walang regular na trabaho na tulad niya. Ang paggawa ng basahan at pira-pirasong trabaho sa inuupahang kwarto ay malinaw na hindi kayang tustusan ang kinabukasan ng tatlong mag-iina. Kailangan niyang magkaroon ng trabaho. Trabahong flexible ang oras, pero dapat magbigay ng mas matatag na kita. Sa mga araw ng pag-ikot niya sa palengke ng mahihirap malapit sa kanyang inuupahan para bumili ng pagkain, hindi sinasadyang nakita muli ni Teresa si Aling Nena. Lumang kakilala ng kanyang ina mula sa probinsya noong lumuwas sila sa syudad. Si Aling Nena ay may maliit na kariton sa kanto. Laging dagsa ang mga customer dahil sa kanyang mainit na pandesal
na may malinamnam na ginigisang corned beef at adobo flakes na ginawa batay sa recipe ng kanilang pamilya. Nang makita si Teresa na buntis at namumuhay mag-isa sa lugar ng mga paupahan, naawa ang mabait na matanda. Tingnan mo nga iyang payat mong katawan. Paglaki ng husto ng tiyan mo, paano mo kakayanin yan? Sabi ni Aling Nena. Habang maliksing nagpapalaman sa pandesal para sa customer, nagsalita siya ng may lungkot. Kung hindi ka naman nandidiri sa maruming trabahong ito sa gilid ng kalsada, bukas pumunta ka rito kasama ni tita. Wala akong maibibigay na pera sa iyo, pero may trabaho akong ibibigay. Ipamamana ko sa iyo ang recipe ng adobo flakes at palamang ito. Tapos, pwede kang maghanap ng kariton at magtinda sa harap ng mga opisina o ospital. Maaaring tipirin ng mga tao ang pambili ng magandang damit, pero bibili sila ng almusal na ilang barya lang. Lahat ng tao kailangang kumain. Ang trabahong ito, kahit nakakapagod, gigising ka ng maaga at matutulog ng gabi, pero kaya nitong buhayin ang tao nang marangal ng hindi kailangang magmakaawa kaninuman. Ang mga simpleng salita na puno ng karanasan ni Aling Nena ay parang nagsindi ng apoy na nagpainit sa puso ni Teresa sa gitna ng taglamig. Kailangan niyang mabuhay at maghanap buhay gamit ang sariling lakas. Ano ang nakakahiya sa pagtitinda sa gilid ng kalsada kung makakatulong ito para mapalaki ang kanyang mga anak ng maayos at taas noo? Sa mga sumunod na araw, nagsimulang masanay ang mahirap na komunidad sa isang bagong tanawin, isang batang babae. Hindi pa masyadong halata ang tiyan niya, pero ang mukha niya ay nagpapakita na ng determinasyon. Tuwing alas 5 ng umaga, abala na siya sa pagpapabaga ng uling, nag-aaral magmasa ng tinapay, maggisa ng karne, at magbantay sa sarsa sa ilalim ng maingat na pagtuturo ni Aling Nena. Ang unang batch ng adobo flakes na ginawa ni Teresa ay palpak. Minsan masyadong maalat, minsan masyadong matapang ang amoy ng mga pampalasa, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Nakatayo sa tabi ng mainit na apoy, tumatagaktak ang pawis na parang naliligo. Namaga ang mga kamay dahil sa mainit na mantika. Tiniis pa rin iyon ni Teresa. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagod at gustong sumuko, pinupunasan niya ang pawis sa noo niya, hinahawakan ang kanyang tiyan, at nangangako sa sarili, lakasan ng loob para sa mga anak. Matapos ang halos isang buwang puspusang pag-aaral, ganap nang nakabisado ni Teresa ang lihim na recipe ni Aling Nena. Gamit ang natitirang huling ipon mula sa pagbenta ng kanyang personal na alahas, noong dalaga pa siya, bumili siya ng second-hand na stainless steel na kariton mula sa isang nagsarang karinderya. Ang kariton ay may salamin na malabo na, ang gulong ay bahagyang tabingi, ngunit matapos itong kuskusin ni Teresa ng sabon, kumintab ang kariton sa ilalim ng sikat ng araw, handang samahan siya sa pagpasok sa buhay na puno ng hirap sa hinaharap. Habang nagsisimula ng masanay si Teresa sa amoy ng mantika na dumidikit sa bawat hibla ng karne at sa masangsang na usok ng uling sa laylayan ng syudad, sa sentro ng lungsod ay nalulunod si Rafael sa isang ganap na magkaibang mundo. Isang mundo ng maiingay na opening parties, mga charity auction kung saan ang bawat metro kwadrado ng kwarto ay amoy mamahaling pabango at pagmamataas ng mga elitista. Hindi na kailangan ni Rafael ng maraming oras upang punan ang puwang na iniwan ng kanyang lumang asawa. Tanging 3 buwan lang pagkatapos magdala si Teresa ng maleta paalis, ang malaking mansyon ay tumanggap ng bagong donya, si Samantha. Si Samantha ay isang freelance model, bata, may matalim na mukha at perpektong katawan. Laging alam kung paano kumuha ng atensyon sa tuwing lumalabas. Kabaligtaran sa pagiging tahimik, simple, at minsan ay mapagparayang ugali ni Teresa, si Samantha ay parang namumukadkad na rosas. Laging alam kung paano pasayahin at ipagmalaki si Rafael sa harap ng kanyang mga kasamahan at kaibigan. Alam niya kung paano pumili ng mga evening gown na nagpapalitaw sa hugis ng kanyang katawan, alam niya kung paano makipag-usap at makipaglandian sa mga cocktail party. At ang pinakamahalaga, may hawak na sandata si Samantha na hindi kailanman nakamit ni Teresa. Ang kakayahang purihin ang ego ng isang matagumpay na lalaki ng walang limitasyon. Lagi siyang nakatingin kay Rafael ng may paghanga at pagsamba. Tinatawag siyang pinakamakapangyarihang lalaking nakilala niya. Ang yamang dumarating ng napakabilis ay madalas nagiging dahilan upang mauhaw ang tao sa papuri. At si Rafael ay nahulog sa tamis ng kalkulasyong iyon na parang isang hindi maiiwasang kapalaran. Naniwala si Rafael na gumawa siya ng tamang pagpili. Isang matatag na hakbang para sa kanyang buhay. Hindi siya nagmaramot na bumili ng mga limited edition na bag. Kumikinang na diamond ring para kay Samantha.
at dinala siya sa mga pribadong isla na nakalaan para sa mga super rich. Upang maging lehitimo ang kanyang posisyon bilang donya, patuloy na pinilit ni Samantha si Rafael na magdaos ng marangyang kasal. Matalino siyang gumamit ng mga salita ng mga Feng Shui master. Sinasabing pataas daw ang swerte ni Rafael. Kung magkakaroon ng kasal na akma upang magdala ng swerte at anak sa pamilya, lalong aangat ang kanyang karera. Sumang-ayon si Rafael. Isang engrandeng kasal ang idinaos sa isang 6-star hotel sa Makati na may mga imported na bulaklak na tumatakip sa bawat sulok. Inubos ng mga pahayagan at magazine ang kanilang tinta para purihin ang love story sa pagitan ng gwapong bilyonaryo at ng sexy na modelo. Nakatayo si Rafael sa entablado, hawak kamay ang bago niyang asawa, buong pagmamalaking nag-e-enjoy sa pakiramdam bilang isang ganap na panalo sa kalakalan at maging sa larangan ng pag-ibig. Ngunit ang buhay ay hindi naman isang fashion show. Kung saan sa sandaling mapatay ang spotlight, ang lahat ay nananatiling maganda gaya ng dati. Nang magsimulang humupa ang mga pagbati, ang buhay may asawa sa marangyang mansyon ay bumalik sa pang-araw-araw na ritmo. Noon nagsimulang tahimik na lumitaw ang mga unang lamat mula sa mga pinaka-hindi kapansin-pansing bagay, ang ina ni Rafael. Isang matandang babae mula sa probinsya na napaka-konserbatibo. Simula nang mag-asawang muli ang anak niya, linggo-linggo siyang lumuluwas sa syudad. Ang tanging layunin ng ina ay walang iba kundi ang umasang magkaroon ng apong lalaki. Hindi siya nag-atubiling bumili ng mga mamahaling at bihirang herbal na gamot. Iba't ibang uri ng ginseng na pinilit niyang inumin ni Samantha araw-araw. Noong una, masaya pa itong tinatanggap ni Samantha para lang makuha ang loob ng kanyang biyenan. Ngunit ang pasensya ng isang dalagang nasanay na mamuhay, nang malaya at walang nakatali, ay mabilis na umabot sa limitasyon. Isang taon ang lumipas pagkatapos ng kasal. Ang tiyan ni Samantha ay nananatiling patag na parang isang blankong papel. Ang mga kwarto sa mansyon na inaasahang mapupuno ng tawanan ng mga bata ay nagsimulang mabalot ng pamilyar at nakakasakal na kapaligiran. Kapaligirang dati labis na kinamuhian ni Rafael sa kanyang unang kasal. Ang pagkakaiba lang, kung dati ay pinili ni Teresa ang manahimik, magtiis, at tanggapin ito ng tahimik, at si Samantha ay nagpakita ng reaksyong puno ng galit at mga dramang maarte at mahal. Sa tuwing ipinapaalala ng ina ni Rafael ang tungkol sa bata habang naghahapunan, padabog na ibinabagsak ni Samantha ang kanyang kutsara at tinidor sa mesa. Nakabusangot ang maganda niyang mukha. Ma, 20 anyos pa lang ako. Nasa tuktok ang karera ko. Pinakasalan ako ni Rafael dahil sa pag-ibig, hindi para gawing breeding machine. Ma, araw-araw akong abala sa photoshoot. Sa ganitong pressure, paano ako mabubuntis? Tapos lumingon siya at tinitigan si Rafael ng nakasimangot. Nagpatulo ng ilang patak ng luha, luhang buwaya. Love, ipagtanggol mo naman ako. Bakit ba lahat sila ibinubunto ng pressure sa akin? Nakaupo si Rafael sa dulo ng mesa. Nakatingin sa dalawang babaeng nagtatalo. Sa isang panig ay ang kanyang ina na matanda na at puro puti ang buhok, na labis na inaasam na magkaapo. Sa kabilang panig ay ang asawa niyang bata at maganda na patuloy na nagdedemand ng karapatan at kalayaan. Isang pakiramdam ng pagod, isang pamilyar na pagkabagot ang biglang sumakal sa kanyang dibdib. Bigla niyang napagtanto na ang pera ay kayang bumili ng marangyang kasal, kayang bumili ng pagsunod ng isang magandang babae, pero hindi nito kayang bumili ng tunay na kapayapaan sa ilalim ng iisang bubong. Nagsimulang mapansin ni Rafael ang mga ugali ni Samantha. Madalas siyang lumabas sa mga bar sa BGC kasama ang mga kaibigan niya hanggang 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Umuuwi ng lasing na lasing. Ang maiinit na hapunan ng pamilya na mismong niluto ng kanyang asawa. Bagay na dati niyang inaakalang normal at medyo nakakasawa noong kasama pa niya si Teresa. Ngayon ay naging isang luho. Laging malamig ang kusina ng mansyon. Kung ano ang niluto ng katulong, iyon ang kakainin nila. Habang si Samantha ay abala sa mahigpit na diet para mapanatili ang hugis ng katawan o kung kumain man siya. Iyon ay mga mamahaling pagkain na in-order mula sa mga 5-star na restaurant. May mga gabing nagigising si Rafael sa kalagitnaan ng gabi. Nakikita ang malamig na kawalan sa tabi niya sa malaking kama. Hindi pa umuuwi si Samantha. Bababa siya sa sala, bubuksan ang malabong dilaw na ilaw, magsisindi ng sigarilyo, at tahimik na panonoorin ang abong usok na unti-unting nawawala sa hangin.
Sa nakakasakal na katahimikan ng malaking bahay, isang lumang anino ang biglang lumitaw sa kanyang isipan na hindi niya maitaboy. Naalala niya si Teresa. Naalala ang mga gabi noong umuuwi siyang late at lasing, matapos asikasuhin ang mga kliyente. Kahit 2:00 na ng madaling araw, laging nakaupo si Teresa sa sofa, hinihintay siya. Sa kanyang kamay ay may isang baso ng mainit na kalamansi juice para mawala ang hangover o isang mangkok ng mainit pang sopas. Hindi kailanman nagalit si Teresa, hindi kailanman nagdemand na bilhan siya ng mamahaling bag o ng mamahaling sasakyan. Tahimik lang siyang inaalagaan nito gamit ang buong kasimplihan at katapatan ng isang asawa. Ano ba itong iniisip ko? Nagulat si Rafael. Bumubulong sa sarili sa kapinatay ang sigarilyo sa crystal na ashtray. Pakiramdam niya'y katawa-tawa siya at nahihiya siya sa sarili dahil pinaghahambing niya ang bago at sexy niyang asawa sa baog na babaeng siya mismo ang nagpalayas sa bahay. Sinubukan ni Rafael na gamitin ang pagmamalaki ng isang bilyonaryo para sugpuin ang lumalaking pakiramdam ng kawalan sa kanyang puso. Kinumbinsi niya ang sarili. Bata pa si Samantha, oras lang ang hinihintay para magkaanak. Masyado lang siyang mapaglaro ngayon. Pero hindi alam ni Rafael na sa likod ng mapagmataas na hitsura at mga dahilan tungkol sa pressure sa karera ni Samantha ay may isang malaking lihim na ginamit niya ang lahat ng paraan upang itago mula pa nang lapitan niya si Rafael. Bago makilala si Rafael, nagkaroon si Samantha ng madilim na nakaraan sa mundo ng night entertainment ng siyudad. Mga panandali ang relasyon, pagpapabaya sa sarili sa mga inuman magdamag noong kanyang kabataan na nag-iwan ng malubhang epekto sa kanyang katawan. Sa isang insidente ng pagharap sa bunga ng maling relasyon, ilang taon na ang nakalipas sa isang iligal na klinika sa Maynila. Nakaranas si Samantha ng malubhang impeksyon na naging sanhi ng pagbara ng fallopian tubes sa magkabilang panig. Pinsalang halos imposible nang maibalik sa kakayahan ng isang babae na maging ina. Alam niya iyon nang malinaw. Nang lapitan niya si Rafael at malaman na gustong-gusto nito magkaanak, nagplano na si Samantha ng perpekto. Ginamit niya ang kanyang ganda at panlilinlang para maalis si Teresa sa pagiging donya. Papasok muna sa mayamang pamilya, tapos humanap ng paraan magpagamot. Pagkatapos, sa tuwing babanggitin ni Rafael ang tungkol sa check-up sa ospital, laging naghahanap ng iba't ibang dahilan si Samantha para ipagpaliban ito. Minsan, sinasabi niyang may tour siya sa ibang bansa sa buwang ito. Minsan naman, sinasabi niyang umiinom siya ng hormone balancing medicine mula sa isang sikat na traditional doctor. Kailangang hintayin daw maubos ang gamot bago magpa-medical check-up. Takot siya. Takot na ang perpektong maskara ng isang mapagmataas na diwata ay mahulog sa harap ng lalaking makapangyarihan, ngunit malupit din na tulad ni Rafael. Alam niya ng husto. Kung malaman ni Rafael na hindi siya makapag-anak, tatratuhin siya nito ng walang pinagkaiba sa ginawa niya kay Teresa, marahil mas malupit pa. Dahil sa pagitan nila, ay walang 10 taong pinagsamahan sa hirap at ginhawa. Ang mga kasinungalingang itinanim ay laging mangangailangan ng panibagong mas malaking kasinungalingan para pagtakpan. Nagsimulang palihim na maghanap si Samantha ng beauty clinic, mga private clinic na may mataas na level ng confidentiality para subukang magpa-artificial insemination nang mag-isa sa layuning gumawa ng napatunayang sitwasyon para mapanatili si Rafael. Ang perang ibinibigay sa kanya ni Rafael para sa buwanang allowance ay halos nauubos sa mapanganib na illegal hormone treatments. Samantala, ang pressure mula sa pamilya ni Rafael ay patuloy na tumitindi na parang baha na handa ng sumira ng dam. Ang ina ni Rafael, pagkatapos ng ilang beses na pangaralan ang kanyang manugang ng walang nangyayari, ay nagsimulang gumamit ng mas mahigpit na aksyon. Direktang sinabi niya kay Samantha sa hapagkainan, "Kung pakiramdam mo ay mas mahalaga ang karera mo bilang modelo kaysa sa lahi ng pamilyang ito, sasabihin ko ng diretsahan sa iyo, ang bahay na ito ay hindi kinukulang sa pera para mag-uwi ng taong marunong mag-isip." Hindi pwedeng walang tagapagmana si Rafael. Ang mga salita ng matanda ay parang sampal mismo sa ego ni Samantha. Pero isa rin itong babala na labis na nagpatakot sa kanya. Tumingin si Samantha kay Rafael. Umaasang ipagtatanggol siya nito gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, tahimik lang na hinihiwa ni Rafael ang steak sa kanyang plato. Malamig ang kanyang tingin ng walang anumang reaksyon. Hindi na niya bulag na ipinagtanggol si Samantha. Ubos na ang pasensya ng lalaking ito at sa loob ng kanyang puso, ang nakabaong pagdududa ay unti-unting lumalaki araw-araw. Kasabay ng isang mahabang buntong hininga sa kalagitnaan ng gabi,
Ang alulong ng sirena ng ambulansya ay humaba at nawala sa likod ng malaking bakal na gate ng Philippine Children's Medical Center. Ang amihan mula sa ilog ay umiihip, nagdadala ng lamig na tagos sa buto sa mga araw bago magpasko, tumatagos sa mga tuyong sanga ng puno. Direktang humahampas sa sulok ng bangketa kung nasaan ang stainless steel na kariton. Nakatayo si Teresa sa kanyang karaniwang pwesto. Ang oras sa kanyang relos ay nagpapakita ng 4:30 ng umaga. Ang siyudad sa sandaling ito ay may iilang inaantok at sirang ilaw ng poste pa lamang. Ang mga masisipag na manggagawa ay nagsisimula ng dumagsa palabas upang maghanap buhay. Pinunasan ni Teresa ang mga butil ng pawis na bumabasa sa kanyang noo sa gitna ng malamig na hangin. Ang isang kamay niya ay nakapasok ng malalim sa isang lumang telang guwantes para baligtarin ang mga pira-pirasong pulang karne na nagmamantika sa maliit na kawali. Ang kabilang kamay naman ay banayad na itinutulak ang gawang kamay na duyan na nakalagay sa mismong tabi ng kariton. Sa loob ng maliit na kahoy na duyan na nilagyan ng 2 patong na segunda manong ngunit malinis na kumot, sina Anton at Mika, 2 anghel na halos 2 taong gulang na, ay mahimbing na natutulog. Namumula ang mga pisngi ng 2 bata dahil sa lamig. Minsan ay sinisipsip nila ang kanilang mga labi na parang nananaginip na umiinom ng matamis na gatas. Sa nakalipas na 2 taon, ang kariton ng pandesal ng mag-ina ang kanilang naging salbabida, ang tanging pinagkukunan ng kabuhayan na bumuhay sa 3 sa kanilang pinakamahihirap na araw. Hindi na si Teresa ang mahinang babaeng marunong lang umupo sa malaking mansyon, hinihintay umuwi ang asawa tulad ng 2 taon na ang nakalipas. Itinapon siya ng buhay sa bangketa, pinilit siyang harapin ang mga pangiinsulto, alikabok, at ang kalupitan ng pangangailangan sa buhay. Ngunit bilang kapalit, binigyan siya ng buhay ng matatag na balikat at mga matang hindi na nakakakilala ng takot. Ang pagtitinda sa harap ng ospital ay mukhang simple lang. Pero kapag naranasan na, saka mo lang malalaman kung gaano ito nakakaubos ng lakas. Upang makapaghanda ng mainit at malamang pandesal para sa mga customer sa umaga, kailangang gumising ni Teresa ng 2:00 ng madaling araw sa maliit niyang inuupahang kwarto. Siya mismo ang nagmamasa ng sariling tinapay, nagpapakulo ng sariwang karne para maging adobo flakes, at pagkatapos ay pinapakuluan ang mga buto ng 4 na oras para makuha ang malapot at malinamnam na sarsa na namanan niya kay Aling Nena. Hindi kailanman hinayaan ni Teresa ang sarili na magtrabaho ng pabasta-basta. Alam niyang karamihan sa mga bumibili sa kanya rito ay mga masisipag na manggagawa. Ang mga tatay at nanay mula sa malalayong probinsya, nakarga-karga ang mga anak para magpagamot. Tinitipid nila ang bawat sentimo. Kumakain ng pandesal na 20 pesos ang halaga para lang malagyan ang tiyan at magkaroon ng lakas na magpuyat sa pag-aalaga sa mga may sakit na anak sa ward. Kaya naman, bawat pandesal na inaabot niya ay laging puno ng karne, siksik sa mainit na sarsa, na parang tahimik na pagbabahaginan sa pagitan ng mga mahihirap. Isang pandesal, damihan ng palaman. Huwag masyadong maanghang ha, Ate Tere. Ang pamilyar na boses ni Kuya Andy, isang grab rider, ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang manipis na ngiti ang sumilay kay Teresa. Mabilis na ginamit ng kanyang mga kamay ang maliit na kutsilyo para hatiin ang bagong hango at umuusok pang pandesal. Naglagay siya ng makapal na palaman, nagdagdag ng hiwa ng karne, pipino, at pagkatapos ay binuhusan ng matamis at mabangong sarsa sa ibabaw. Heto na po ang sa inyo. Napakalamig ngayon. Mag-ingat po sa biyahe, kuya. Magalang na paalala ni Teresa habang inaabot ang tinapay. Salamat, ate. Nako, sa ganitong panahon kahit matatanda hindi makatiis. Naaawa talaga ako sa 2 bata. Natutulog sa labas sa ganitong lamig, ate. Tiningnan ni Kuya Andy ang kahoy na duyan, naawa at dumukot sa bulsa para magbayad. Ngumiti lang ng manipis si Teresa. Tiningnan niya ng puno ng pagmamahal ang 2 niyang anak, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay may walang hanggang sakit. Sinong ina ang gustong gisingin ang anak ng madaling araw? Lumanghap ng alikabok sa bangketa at tiisin ang malamig na hangin imbes na matulog sa mainit na kwartong puno ng laruan? Noong mga unang araw ng pagdadala niya sa mga bata para magtinda rito, umiyak si Teresa ng humihikbi dahil sa kawalan ng pag-asa. May mga pagkakataong malakas ang ulan. Humampas ang ulan mula sa lahat ng direksyon. Ang punit na lona sa kariton ay hindi sapat para pigilan ang bugso ng malakas na hangin.
Kinailangan niyang hawakan ang kariton gamit ang isang kamay. Ang kabilang kamay naman ay mahigpit na nakayakap sa dalawa niyang anak. Pinoprotektahan sila gamit ang payat niyang likod. Pagsapit ng gabi, nang makita niyang sinisipon at nilalagnat ang mga bata dahil sa ulan. Nagpuyat si Teresa. Magdamag siyang nagpapunas sa mga anak. Sobrang sakit ng kanyang puso. Minsan ay tinanong niya ang sarili kung naging masyado ba siyang makasarili nang tanggihan niya ang pera ni Rafael, kaya ngayon ay nagdurusa sa hirap ang mga anak niya. Ngunit nang makita niyang lumalaking malusog at napakabait ng dalawang bata, alam ni Teresa na hindi siya dapat magsisi. Tila naiintindihan ni na Anton at Mika ang hirap ng ina. Mula nang matuto silang gumapang at maglakad, hindi kailanman naging pasaway ang dalawa nang walang dahilan kapag nagsisilbi sa customer ang nanay nila. Naglalaro sila mag-isa gamit ang mga segunda manong plastic na laruan na binigay ng mga kapitbahay nila sa boarding house. Minsan, titingin sila sa ina nang may malinaw at bilog na mata na parang gustong bigyan siya ng lakas. Bago mag-alas 6 ng umaga, nagsimula ng dumami ang mga taong nagdaraan sa gate ng ospital. Patuloy na bumubusina ang mga sasakyan. Mga tunog ng nagmamadaling yabag. Tunog ng mga taong nagtatalo sa parking na lumikha ng magulong ingay. Abalang-abala si Teresa nang walang tigil. Karamihan sa bumibili ng kanyang pandesal ay mga suki na. Pinahahalagahan nila ang nagtitinda, hindi lang dahil masarap at mura ang tinapay, kundi dahil din sa malumanay niyang ugali, laging malinis at maayos kahit nakatayo sa maruming bangketa. Mama, Anton gutom. Isang mahinang boses ang narinig mula sa loob ng duyan. Gising na ang bata, mag-isang nakaupo, kinukusot ang mga matang inaantok pa. Gumapang din ang kanyang nakababatang kapatid na si Mika, mahigpit na nakakapit sa kahoy na rehas ng duyan. Nakatingin sa inang abala sa tabi ng uling na lutuan. Mabilis na ipinunas ni Teresa ang mamantika niyang kamay sa kupas, ng asul na apron, yumuko, at binuhat palabas ng duyan ang dalawang bata. Pinaupo niya ang mga bata sa maliit na plastik na upuan sa likod ng kariton, naglabas ng dalawang maliit na ceramic na mangkok na inihanda niya pa sa bahay. Sa loob ay may lugaw at nilagang palaman na may giniling na karne na mainit pa. Isinisilbi kasama ng malambot na pira-pirasong pandesal. Dalawang mahal ni Mama. Kain na tayo. Pagkatapos mag-almusal, yayakapin kayo ni Mama, sabi ni Teresa habang hinihipan ang pagkain para hindi masyadong mainit bago isubo sa mga bata. Nang makitang kumakain ng gana ang mga anak, pakiramdam ni Teresa ay nawala ang lahat ng pagod niya. Si Anton ay may malapad na noo at matalinong mga mata, samantalang si Mika ay may maaliwalas na ngiti at malalim na dimples. Habang lumalaki, lalong lumilinaw ang mga linya sa mukha ng dalawang bata at minsan ay nagugulat si Teresa kapag napapansin niyang may pagkakahawig sila kay Rafael. Lalo na ang tuwid na tindig ni Anton at kung paano siya naniningkit kapag nakatingin sa maliwanag na ilaw, walang kahit anong pinagkaiba. Sa tuwing nangyayari iyon, kumikirot ng bahagya ang puso ni Teresa. Sinubukan na niyang burahin ang lahat ng alaala ng lalaking iyon sa buhay niya. Nanumpa siyang magiging isang taas noong single mother, na hindi mangangailangan kahit isang maruming sentimo mula sa pagtataksil. Gayunpaman, ang dugong nananalaytay sa katawan ng dalawang batang ito ay isang katotohanang hindi maitatanggi. Hindi siya galit sa kanyang mga anak. Sila ang mga anghel na ibinigay ng Diyos para iligtas ang buhay niya mula sa putik ng kadiliman. Umaasa lang siya ng palihim na si Rafael, at ang bago nitong babae ay mabubuhay habang buhay sa kanilang magarbong mundo. Huwag na sanang magpakita at guluhin ang mapayapang buhay. Kahit mahirap basta marangal. Ate Tere, pabili po ng 5 pandesal para dalhin sa maternity ward Duty po ako hanggang tanghali ngayon. Ang pamilyar na boses ng nurse ay malakas na tumawag mula sa gate ng ospital. Sige po, sandali lang. Ibinaba ni Teresa ang mangkok at mabilis na bumalik sa trabaho. Ang hangin sa umaga ay lalong lumakas. Pinalipad nito ang lona ng kariton. Ipinapakita ang hugis ng isang payat na babae. Nakatayo ng matatag ang kanyang mga paa sa basang-basang bangketa. Pinoprotektahan ng buong tibay ang dalawang bata sa kanyang likuran. Ang buhay sa kalsada ang humubog kay Teresa na magkaroon ng matinding instinct para mabuhay. Isang instinct na hindi niya naramdaman noong mga panahong namumuhay siya sa luho. Hindi niya alam kung paano dadaan ang mga susunod na araw, ngayong paparating na naman ang tag-ulan at tataas ang upa sa boarding house, ngunit sa pagtingin sa mga mata ng dalawang anak.
Alam ni Teresa na kaya niyang lampasan ang kahit anong bagyo sa mundong ito gamit ang duguang mga kamay ng isang ina. Ang tunog ng central air conditioning sa opisina ng head doctor for infertility specialist ay umaangil ng tuloy-tuloy na nakakapagpawalang pasensya. Ang kwarto ay matatatagpuan sa pinakamataas na palapag ng isang international standard private hospital tulad ng St. Luke's, kung saan ang bawat sulok ay idinisenyo upang bawasan ang stress ng mga mayayamang mag-asawang pumupunta upang humanap ng pag-asa. Ngunit ang atmosfera sa pagitan ng tatlong tao sa oras na ito ay napakabigat. Nakakasakal na parang may paparating na malaking bagyo. Nakaupo si Rafael sa leather na upuan sa tapat ng desk. Mariing nakakuyom ang kanyang mga kamay. Ang mga dulo ng daliri ay namumuti na sa diin. Si Samantha ay nakaupo sa tabi niya. Ang mukhang dati perpektong naka-makeup ay biglang namutla sa ilalim ng neon lights. Wala na ang mapagmataas at maarte niyang ugali tulad ng dati. Nakapako ang mga mata niya sa pahina ng test results na may matingkad na pulang selyo sa ibabaw ng mesa. Matapos ang ilang buwang paggamit ng iba't ibang dahilan para makaiwas, sa wakas ay hindi na nakatakas si Samantha sa general checkup nang gumamit na ng puwersa si Rafael at mismong nag-book ng appointment sa sikat na espesyalistang ito. Ang head doctor, isang lalaking may puting buhok at mga matang nagpapakita ng pagkaseryoso ng isang taong nakasaksi ng napakaraming trahedya ng pamilya sa likod ng mga test results, ay dahan-dahang nag-alis ng kanyang salamin at inilapag ito sa mesa. Tiningnan niya si Rafael ng may pag-aalala, isang tingin na puno ng pag-unawa ngunit napakatatag mula sa isang siyentipiko. Sir Rafael, Ma'am Samantha, nandito na po ang full screening results ng inyong mag-asawa at sa palagay ko, kailangan nating harapin ang katotohanan ng tapat para makahanap ng susunod na solusyon. Itinulak ng doktor ang tambak ng mga dokumento patungo kay Rafael. Ang daliri niya ay nakaturo sa data table na may maraming medical symbols. Doktor, pakisabi na lang ng diretsahan. May seryoso bang problema ang asawa ko? Sa hormones o sa pisikal niya? Tanong ni Rafael. Mahina ang boses niya, ngunit kitang-kita ang kawalan ng pasensya mula sa pagtaas ng kanyang kilay. Hanggang sa sandaling ito, sa isip ng mayabang na lalaki, iniisip pa rin niya na ang dahilan kung bakit malamig ang mansyon sa nakalipas na 20 taon ay siguradong kay Samantha. Katulad ng kung paano niya sinisi si Teresa noon. Mahinang bumuntong hininga ang doktor at bahagyang umiling. Sir Rafael, baka hindi niyo naintindihan. Ang resulta po ni Ma'am Samantha ay nagpapakita ng mga lumang lamat sa fallopian tubes sa magkabilang panig. Ang impeksyong ito ay nagdudulot ng bahagyang pagbara, ngunit ganap na itong maaayos sa pamamagitan ng modernong pamamaraan. Ang pinakamalaking problema rito ay nasa inyo po. Ano? Napatalon si Rafael mula sa upuan. Basag ang boses niya sa gulat. Tinitigan niya ang doktor nang nanlalaki ang mga mata. Kumabog ang dibdib niya na parang bagong tanggap lang ng isang napakabigat na suntok. Doktor, baka nagkakamali kayo. Mula pa noon malusog na ako. Hindi pa ako nakaranas ng anumang pisikal na problema. Pera, kalusugan, sapat ang lahat sa akin. Paanong mangyayari, Sir Rafael? Huminahon po kayo at pakinggan ang paliwanag ko. Kinumpas ng doktor ang kanyang kamay bilang senyas na umupo si Rafael. Ang pisikal na kalusugan at kakayahang magkaanak ay dalawang magkaibang konsepto. Ang sperm test results nyo at iba pang biological indicators ay nagpapakita ng napakababang density. Ang porsyento ng abnormality ay umaabot sa higit 95% at ang mobility ay halos zero. Sa usapang medikal, nakararanas kayo ng seryosong sperm abnormality. Nilipat ng doktor sa kabilang pahina, itinuturo ang bahagi ng medical history na sinagutan ng maikli ni Rafael bago ang check-up. Sa inyong record, sinulat niyo po na noong 14 years old, kayo ay nakaranas kayo ng mataas na lagnat at na-confine sa ospital ng 1 linggo. Hindi lang iyon basta lagnat. Iyon po ay komplikasyon mula sa Becke mumps. Ang epekto ng lagnat na iyon ay tahimik na sumira sa seminiferous tubule epithelial cells nyo mula noong binatilyo pa lang kayo na hindi nyo nalalaman. At dagdag pa dyan, nitong mga nakaraang taon ay napakalaki ng pressure sa trabaho ninyo. Madalas uminom ng alak, nag-aasikaso ng kliyente, nagpupuyat. Ang lahat ng salik na ito ay parang katalista na nagtulak sa kondisyon ninyo sa pinakamalalang punto. Napabagsak sa pagkakaupo si Rafael. Umugong ang mga tainga niya,
Nablangko ang isip na parang sinasakal ng isang hindi nakikitang puwersa. Patuloy na umalingaw sa kanyang tainga ang paliwanag ng doktor. Ngunit hindi niya ito maabsorb. Siya ay baog. Isang lalaking nasa tuktok ng tagumpay at may umaapaw na yamang pinapangarap ng marami. Ang taong dati ipinagmamalaki na iniwan ang baog niyang asawa para pakasalan ang bata at malusog na modelo. Ngayoy pinagsabihan na siya pala ang dahilan ng lahat ng pagkabaog na iyon. Ang pagmamalaki, dignidad bilang lalaki, at ang tinatawag na kakayahan ng isang self-made bilyonaryo ay tuluyang gumuho sa isang iglap, para itong isang malupit na biro ng tadhana, isang balde ng malamig na tubig na nagpabato sa kanyang kayabangan sa lahat ng oras na ito, ang tsansa. Ang tsansa kong magkaroon ng anak ng natural. Gaano kataas? Narinig ni Rafael na nanginginig ang sarili niyang boses. Halos zero, sagot ng doktor ng may katiyakan. Ngunit hindi nawalan ng awa. Kung gusto ninyong magkaroon ng anak, kailangan nating gumamit ng special intervention methods gaya ng sperm culture o sperm donor mula sa bank. Ang proseso ng paggagamot para sa inyo ay matagal, mahal, at ang success rate ay napakababa rin dahil masyado nang matagal ang pinsala. Sa tabi niya, ewan kung kailan, ay nakabawi na sa pagkakagulat si Samantha. Isang kislap ng kaluwagan o bahagyang kasiyahan ang dumaan sa kanyang mga mata at mabilis na itinago iyon gamit ang pagpapanggap ng mukhang nag-aalala at malungkot. Itinaas ni Samantha ang kamay para takpan ang kanyang bibig, humihikbi ng mahina habang isinasandal ang ulo sa balikat ni Rafael. Diyos ko, love, bakit ganito kasama ang kapalaran natin? Akala ko nasa akin ang kasalanan. Pero si Rafael sa sandaling ito ay wala nang pakialam sa mga pag-aamo o reaksyon ng asawa niya. Ang atensyon niya ay napako na sa ibang iniisip. Isang mas nakakatakot na katotohanan ang biglang pumasok sa isip niya. Matalim at malupit na parang lagari na gumuguhit sa kanyang balat. Kung baog siya mula pa noong 14 years old siya. Kung komplikasyon ng beke ang ugat ng lahat. Kaya pala 5 taon na ang nakararaan noong kasal pa sila ni Teresa. Ang kasalanan ay buong-buo sa kanya. Ang imahe ni Teresa 2 taon na ang nakararaan ay malinaw na lumitaw sa isip ni Rafael. Nang gabing iyon, sa ilalim ng malabong ilaw ng mansyon, tahimik siyang namulot ng bawat basag na ceramic, duguan ang dulo ng daliri, ngunit walang kahit isang salitang reklamo. Inihagis pa ni Rafael sa kanyang mukha ang resulta mula sa murang private clinic. Ginamit niya ang pinakamalupit na salita para hiyain ang dignidad ng isang babae. Pinalayas niya sa bahay sa isang napakalamig na gabi ng taglamig dahil lamang sa sarili niyang kayabangan at pagkabulag. Itinuring niya si Teresa bilang dahilan ng pagkakamali. Pinilit itong pasanin ang lahat ng kahihiyan mula sa pamilya, kamag-anak at lipunan. Samantalang siya pala mismo ang may sala. Ang matinding hiya at malalim na pagsisisi ay lumitaw, nakakasakal sa lalamunan ni Rafael. Nakaramdam siya ng sakit sa dibdib, isang sakit na tagos sa buto na hindi pa niya nararanasan sa buong buhay niya. Sinira niya ang sarili niyang kasal, kasama ang nag-iisang babaeng nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Ang babaeng sumama sa kanya sa mga pinakamahirap na panahon, para lang ipagpalit sa isang praktikal, sinungaling na asawa, at sentensya ng mental na kamatayan. Love, anong nangyayari sa'yo? Umuwi na lang tayo, love. Ang mahinang tawag ni Samantha, inuuga ang kanyang braso. Dahan-dahang tumayo si Rafael, hindi sinasadyang itinabig ang kamay ni Samantha. Kinuha niya ang medical folder. Naglakad ng pasuray-suray palabas ng examination room na parang isang aninong walang kaluluwa. Ang sinag ng araw sa hapon ay tumagos sa salamin ng koridor ng ospital. Maliwanag ngunit malamig, tumatama sa tuyot at mapait na mukha ng isang bilyonaryo. Napagtanto niya na ang kabayaran para sa kayabangan at kasakiman na kailangan niyang bayaran ngayon ay napakalaki, kaya nitong nakawin ang kaligayahan ng buong buhay niya. Sa mga araw pagkatapos ng nakatakdang check-up na iyon, ang kapaligiran sa mansyon sa syudad ay laging banat na parang taling mapuputol na. Ikinulong ni Rafael ang sarili sa kanyang opisina, tinatanggihan ang lahat ng hindi mahahalagang tawag. Ang kanyang buhok, sa loob lamang ng 1 linggo, ay nagsimula ng pumuti dahil sa mga gabing walang tulog. Samantala, si Samantha naman ay kabaligtaran. Nagsimula siyang labas-masok sa bahay na parang isang panalong kakalaya lang. Minsan, sinasadya niya pang bumuntong hininga ng malakas sa harap ng kanyang biyenan
na parang nagpapaalala tungkol sa inhustisyang nararanasan niya. Hindi kinaya ang kalabuan at ang anino ng pagkabaog na bumabagabag sa kanya araw at gabi. Nagdesisyon si Rafael na sundin ang payo ng isang lumang business partner. Pupunta siya sa isang tanyag na propesor sa obstetrics, gynecology, at infertility na may espesyal na klinika sa loob ng complex ng Philippine Children's and Maternity Hospital. Hindi siya pumunta ng mag-isa. Nagpumilit si Samantha na sumama sa kadahilanang gusto raw niyang pasanin ang problema kasama ng kanyang asawa. Ngunit ang totoo, sa loob ng puso niya ay may kuryosidad kung nag-iwan pa ba ng ibang paraan ang tadhana para sa mayamang lalaking ito. Ang konsultasyon ay naganap sa isang malamig at punong-puno ng medical terms na paligid. Ang matandang propesor, pagkatapos tingnan ang lahat ng medical records mula sa International Hospital, ay umiiling na lamang. Nagbigay siya ng ilang payo tungkol sa paghahanda ng isip para sa pinakamatagal at pinakamakomplikadong operasyon. Paglabas ng examination room ng espesyalista, pakiramdam ni Rafael ay napakabigat ng kanyang mga paa. Biglang pumatak ang mahinang ulan ng hapon sa papatapos ng buwan ng Disyembre. Nagdala ito ng lamig na tagos sa buto na humihip sa koridor ng ospital. Hindi malakas ang ulan pero tuloy-tuloy nitong binabasa at pinalalabo ang mga signboards at mukha ng mga taong nagdadaan. Mag-ingat ka nga! Ew! Anong klaseng panahong ito? Napakadumi. Tapos mausok, masisira ang mamahalin kong sapatos nito. Naglalakad si Samantha sa likuran. Ang isang kamay ay may hawak na mahabang payong para sa sarili. Ang kabilang kamay naman ay pinoprotektahan ang mamahaling crocodile skin na bag. Walang tigil ang bunganga niya sa pagrereklamo tungkol sa siksikan at amoy ng disinfectant na tipikal sa labas ng mga pampublikong ospital. Hindi lumingon si Rafael at hindi rin sumagot. Ang tunog ng pagrereklamo ng bago niyang asawa sa sandaling ito ay parang ingay ng insekto na nakakairita. Lumabas siya ng gate ng ospital. Lugar kung saan nagsisiksikan at malalakas na bumubusina ang mga taxi at tricycle sa kalsadang basang-basa ng ulan at basura. Sa gitna ng maingay at kulay-abong kapaligiran ng maulang hapong iyon, ang blangkong tingin ni Rafael ay biglang nahatak sa isang bulto na abala sa sulok ng bangketa, mga 10 metro ang layo mula sa kinatatayuan niya. Ito ay isang payat na babaeng nakasuot ng makapal na jacket na kupas at luma na. Ang kanyang buhok na basta-basta na lang nakapusod ay basang-basa na ng patak ng ulan na tumidikit sa kanyang mga pilipilis. Ginagamit ng babae ang buong lakas niya para hilahin ang isang malaking asul na lona tarpaulin. Pilit pinoprotektahan ang stainless steel na kariton mula sa biglaang pagbugso ng malakas na hangin na handang liparin ang lahat. Nakatayong tulala si Rafael sa marmol na hagdan ng gate ng ospital. Nanigas ang buong katawan niya. Ang hawak niyang sigarilyo na hindi pa nasisindihan ay nahulog na lamang sa pudel ng tubig ulan sa kanyang paanan. Kahit nakatalikod ang babae, kahit ang lumang suot nito ay napakalayo sa mga silk gown na dati nitong ginagamit, pero mula sa balingkinitang katawan, ang paraan ng pagyuko para tiisin ang malamig na hangin. Hindi siya maaaring magkamali. Si Teresa yon. Ang puso ni Rafael ay parang sinakal ng isang hindi nakikitang kamay kaya hindi siya makahinga. Sa nakalipas na 2 taon, naisip niya ang asawa sa iba't ibang emosyon mula sa pangiinsulto ng isang mayabang na tao hanggang sa pagsisisi at pagkapahiya nitong mga huling araw. Ngunit hindi niya kailanman inakala na ang lumang asawa na dati pinabayaan niya sa luho, ang babaeng dati tapat sa kanya, ay ngayon nakatayo sa sulok ng maruming bangketang ito upang maghanap buhay na parang pinakamahirap sa lipunan. Ngunit ang pinakanakakagulat para kay Rafael, isang gulat na yumanig sa buong pananaw niya sa mundo, ay hindi ang pagpapakita ni Teresa, kundi ang nakatago sa likod ng lona ng kariton. Nang hilahin ni Teresa ang isang sulok ng lona pababa para hindi pumasok ang tubig ulan, yumuko siya at niyakap ang 2 maliit na bata na maayos na nakaupo sa 2 plastik na upuan na nakalagay sa tabi ng kariton. 2 batang halos 2 taong gulang na. Isang lalaki at isang babae, nakasuot ng parehong makapal at pulang jacket. Ginamit ni Teresa ang isang kamay para mahigpit na yakapin ang 2 anak upang mainitan. Ang kabilang kamay naman ay sinusubukang hawakan ng isang sirang payong para maprotektahan sila sa malakas na patak ng ulan. Sa salamin ng kariton ay may nakadikit na A4 na papel na kalahating basa na ng ulan, ngunit ang sulat kamay gamit ang asul na tinta ay malinaw pa ring makikita. Pandesal ni Teresa. Para sa kambal.
Hindi sinasadyang napahakbang si Rafael. Nakapako ang kanyang mga mata sa mukha ng dalawang bata. Nang bahagyang yumuko si Teresa para ayusin ang nakasumblilong bonnet ng anak niya, tumama ang bagong bukas na ilaw ng poste sa sulok ng bangketa. Sa iglap na iyon, malinaw na nakita ni Rafael ang malapad na noo, ang matangos na ilong, at ang naniningkit na mga matang puno ng pag-usisa ng batang lalaki. Nang makita ang mga dumadaang sasakyan, ang batang babae sa tabi niya ay may maningning na mga mata at matulis na baba, katulad niya noong bata pa siya. Isang mukhang madalas ipakita ng kanyang ina sa mga lumang litrato sa probinsya para ipagmalaki. Isang daloy ng kuryente ang gumapang mula sa kanyang gulugod papunta sa buong selula ng katawan, nanginginig si Rafael. Oo, siya ay baog. Sinabi ng doktor na ang komplikasyon ng Becke Moms ang dahilan kaya zero ang natural na tsansa niyang magkaanak, ngunit ang dalawang batang ito. Ipinanganak sila matapos umalis si Teresa sa mansyon ng kulang sa 9 na buwan. Ang tugmang oras, at ang pinakamahalaga, ay ang mga linya sa mukhang kamukhang kamukha niya na parang hinulma mismo sa dalawang bata. Ito ang pinakatotoong buhay na ebidensyang medikal. Sumira sa lahat ng medikal na hatol na natanggap niya lang. Hindi sila baog. Ang kanilang kasal ay hindi isinumpa. Binigyan siya ng Diyos, hindi ng isa, kundi dalawang sarili niyang dugot laman. Tamang-tama sa gabing iyon, noong malupit niyang pinalayas ang babae niya mula sa buhay niya. Rafael, nababaliw ka na ba? Bigla-bigla ka na lang tumatakbo sa maruming lugar na ito. Anong gagawin mo rito? Narinig ang matatalim na tunog ng high heels sa semento. Galit na humakbang si Samantha. Nakatagilid ang mahaba niyang payong, ipinapakita ang mukha niyang nakasimangot sa galit. Tiningnan niya ng masama ang kariton at pagkatapos ay nandidiring tiningnan si Teresa. Ngunit nang dumapo ang mata niya sa kambal na nakatayo sa paanan ni Teresa, biglang nagbago ang mukha ni Samantha mula sa galit patungo sa gulat. Hindi siya tanga. Ang pambihirang pagkakahawig ng dalawang bata sa lalaking nasa tabi niya ay napakalinaw na hindi na kailangan pa ng DNA test para patunayan. Diyos ko, ano ito? Sigaw ni Samantha. Ang boses niya ay matinis na puno ng pandidiri at pagkasimangot. Lumingon siya at tinitigan si Teresa. Ngumiti ng mapangutya. Oh, naiintindihan ko na. Palibhasa, pagkatapos maghiwalay at walang perang pambuhay. Gagamit ng panlilinlang na dalhin ang mga bata rito sa labas ng ospital para mamalimos. Oo, gagamitin mo ang dalawang batang ito para i-pressure ang asawa ko na bigyan ka ng sustento? Huwag kang mangarap. Napirmahan na ang lahat ng papeles. Tumahimik ka! Biglang lumingon at sumigaw ng malakas si Rafael. Napakalakas ng sigaw at puno ng galit na parang isang hayop na na-corner. Kaya napatalon si Samantha sa gulat. Napaatras siya ng isang hakbang. Muntik nang mahulog ang payong mula sa kanyang kamay. Hindi pa niya nakitang ganito kagalit si Rafael simula nang makasal sila. Ang mga pulang mata ni Rafael na nakatitig kay Samantha ay tila gustong lunukin siyang buhay kaya nanahimik ito. Hindi nangahas magsabi ng kahit isang salita. Ngunit sa kanyang puso ay may sumibol na galit at matinding takot. Naiinis siyang lumingon pabalik. Nagdadabog pabalik sa taxi na umaandar na ang makina at naghihintay sa gilid ng kalsada. At padabog na isinara ang pinto. Muling nabalot ng katahimikan ang sulok ng bangketa, kasabay ng tunog ng patak ng ulan na bumabagsak sa asul na lona. Ibinalik ni Rafael ang tingin kay Teresa. Ewan kung kailan, pero basang-basa na ng luha ang mga mata niya. Humalo sa mga patak ng malamig na ulan sa kanyang mukha. Teresa, ang mga anak natin, di ba? Nanginginig ang boses ni Rafael. Lumuhod siya sa basang bangketa. Wala siyang pakialam kung marumihan man ng putik ang mamahalin niyang pantalon. Iniunat niya ang nanginginig niyang kamay patungo sa dalawang bata. Nangungulilang hawakan ang mamula-mula nilang balat, nais na yakapin ang kanyang laman at dugo, na inakala niyang hindi na niya makukuha sa buong buhay niya, sa nakalipas na 2 taon. Ah! Nagdusa ka ng ganito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago sa akin? Nagsilang ka mag-isa sa ganitong lugar? Tahimik na naglabas si Teresa ng malinis na pamunas mula sa salamin ng kariton. Pinunasan ang mantsa ng sarsa na dumikit sa dingding nito. Kalmado ang kanyang mga galaw, na parang isang hindi nakikitang tao lang si Rafael. Matapos maglinis, saka lamang siya tumitig ng direkta sa mga mata nito. Ang kanyang mga mata ay walang apoy ng puot, tanging ang lamig na nagpapabato gaya ng walang hanggang yelo. Sir Rafael, nagkakamali ka ng tao, sabi ni Teresa.
Kalmado at maayos ang tono ng kanyang boses, kaya pakiramdam ay malupit. Wala kang anak dito at walang nagdurusa. Maganda ang buhay namin ng mga anak ko galing sa sarili kong pawis at dugo. Teresa, nakikiusap ako. Huwag mo naman akong tratuhin ng ganito. Humikbi si Rafael. Isang patak ng mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi at pumatak sa kalsada, humaling Andes. Alam kong mali ako. Ang resulta ng test sa ospital. Kararating lang ng resulta. Meron pala akong abnormal na sperm mula pagkabata dahil sa komplikasyon ng beke. Ang natural na paraan para magkaanak ay halos imposible. Ang dalawang batang ito. Sila ay isang himala. Sila ang mga anak natin, ko. At ikaw, pinagbintangan kita. Isa akong walang kwentang lalaki. Pwede mo akong murahin, saktan hanggat gusto mo, pero parang awa mo na, wag mong itanggi ang mga bata. Isang manipis na ngiti ang sumilay kay Teresa. Isang maikling pagtawa ang narinig sa gitna ng ulan. Tiningnan niya ang lalaking nakaluhod sa paanan niya. Ang taong dating naging buong mundo niya. Ang dahilan kung bakit tiniis niya ang lahat ng pangiinsulto sa loob ng maraming taon, ngayon ay nagmamakaawa ng tawad, ng kaawa-awa, dahil sa isang medikal na resulta. Lumalabas na ang kanyang pagsisisi ay hindi nagmula sa kamalayan na naging malupit siya sa kanyang tapat na asawa, kundi dahil napagtanto niya ang kanyang kawalan ng kakayahan. At na ang dalawang batang ito ang tanging salbabida para sa lahi ng pamilya ni Rafael. Sir Rafael, may sakit ka ba o wala? Ano ang resulta mo? Wala na akong pakialam doon simula pa noong gabi. 10 taon na ang nakararaan. Yumuko si Teresa at niyakap si Mika sa kanyang dibdib. Hinila ng kabilang kamay si Anton para tumayo nang mas malapit sa loob ng kariton para makaiwas sa ulan na dinadala ng hangin ng gabing iyon. Nang gabing iyon, nang ihagis mo ang mga papeles niyang annulment at bank card sa mesa, ikaw mismo ang pumutol sa lahat ng ugnayan natin. Ang dalawang batang ito, dala nila ang apelido ko. Ipinanganak sila sa 12 square meter, na upahang kwarto, lumaki sa amoy ng adobo, at usok sa bangketang ito. At isa lang ang nanay nila. Ako iyon. Wala silang bilyonaryong tatay, at hindi nila kailangan ng mayamang pamilya pero walang laman. Nagaya ng sayo. Teresa, babayaran ko ang naging pagkukulang ko. Kayang-kaya kong ibigay sa mga bata ang pinakamagandang buhay sa mundo. International School Mansion, ang kinabukasan nila. Pinilit ni Rafael na pigilan siya gamit ang tanging sandatang meron siya. Pera. Pera mo? Iuwi mo na lang sa asawa mong modelo, putol ni Teresa. Biglang tumalim ang mga mata niya na parang kutsilyo. Ang mga anak ko, kahit mahirap, lumalaki sila sa malinis na gatas at pandesal na gawa sa pawis at luha ng nanay nila. Hindi ko sila palalakihing mayayabang at walang emosyon na gaya mo. Lumalakas na ang ulan. Umuwi ka na. Huwag ka nang tumayo dyan at nakaharang sa paninda ko. Tumalikod si Teresa at binuhay ang gas stove para initin ang sarsa. Hindi na niya nagawang tingnan ang lalaking nakaluhod pa rin sa likuran niya. Muling tumayo si Rafael. Nanginginig ang buong katawan niya sa gitna ng malamig na ulan. Tinitigan niya ang payat ngunit matatag na likod ni Teresa. Tiningnan ng dalawang batang ang babait habang kumakain ng tira-tirang pandesal sa sulok ng kariton. Naintindihan niya na may mga pintong kapag nagsara na. Kahit gumamit ka pa ng bundok ng ginto at pilak, hindi na ito mabubuksan pa. Tumakbo ang taxi na sinasakyan ni Rafael sa gitna ng ulan na nagpapalabo sa tanawin ng syudad. Iniiwan ang sulok ng bangketa sa harap ng ospital at ang anino ni Teresa at ng dalawang bata na palayo ng palayo sa likod ng usok ng mga sasakyan. Sa buong biyahe pa uwi, walang sinabi ni isang salita si Rafael. Napakabigat ng kanyang pananahimik kaya paminsan-minsan ay nag-iingat na sumusulyap ang driver sa rearview mirror. Samantalang si Samantha na nakaupo sa tabi niya, ay nakaikis ang mga kamay sa dibdib. Nakasimangot ang mukha na nakatingin sa labas ng bintana. Mariing nakakagat ang mga ngipin para pigilan ang kumukulong galit. Pagkuhang-pagkuha pa lamang niya ng hakbang papasok sa mansyon. Hindi na nakapagpigil si Samantha. Inihagis niya ang kanyang mamahaling bag sa leather sofa. Lumingon kay Rafael. Matalim at matinis ang boses. Rafael, paano mo ipapaliwanag ang nangyari kanina? Lumuhod ka sa harap ng babaeng tindera sa bangketa na iyon. Tingin mo sa akin ano? Alam mo ba kung gaano ka nakakahiya doon? Lalo na ang dalawang batang yon? Naniwala ka agad sa sinabi niya? Malay mo sa 2 taong nakalipas,
kung sino-sino na ang kinasipingan niya para lang makuha ang mga buwisit na batang yon. Tapos ngayon nalaman niya kung gaano kakayaman. Babalik siya para manghingi ng pak. Isang malakas na sampal ang pumutol sa mga salita ni Samantha. Napakalakas ng sampal na iyon, kaya napasubsob siya sa sofa. Ang maayos niyang kulot na buhok ay nagulo at tinakpan ng kalahati ng kanyang mukha. Hinawakan ni Samantha ang isang gilid ng pisngi niyang namula at namaga. Nanlalaki ang mga matang tumitig kay Rafael nang may halong pagkagulat at hindi makapaniwala. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ni Rafael at unang beses ding nakita niya ang lamig sa mga mata nito. Nakakatakot, parang isang mabangis na hayop na ginulo. Itikom mo yang maruming bibig mo. Dinuro ni Rafael si Samantha sa mukha. Hindi mataas ang boses niya, pero umuungol. Bawat salita ay parang idinidiin sa pagitan ng mga ngipin. Naging tanga ako. Pero hindi ibig sabihin na magpapakatanga ako habang buhay para lang lokohin mo. Mula ngayon, subukan mo pang buksan uli ang bibig mo para hiyain si Teresa at ang mga anak ko. Kahit isang salita, isinusumpa ko, palalayasin kita sa pamamahay na to nang walang dalang kahit na ano. Naintindihan mo? Matapos sabihin iyon, tumalikod si Rafael at dumiretso pa itaas patungo sa kanyang opisina. Pabagsak na isinara ang pinto. Iniwan si Samantha na umiiyak ng malakas sa sala. Naupo siya sa kanyang executive leather chair. Parehong kamay niya ay hawak ang kanyang ulo. Kumabog-kabog ang kanyang dibdib. Humihingal. Ang pag-iyak ni Samantha sa ibaba ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang simpatiya. Lalong nadagdagan ang pandidiri niya sa kanyang puso para sa kasal na ito na puno ng kasinungalingan. Dinampot ni Rafael ang kanyang cellphone at pinindot ang isang kilalang numero. Numero iyon ng isang profesional na private investigator. Isang taong nakatulong na sa kanya na lutasin ang maraming kaso ng lihim na investigasyon sa negosyo. Hanapin mo lahat ng birth records, medical records, at pamumuhay ni Teresa sa nakalipas na 2 taon, mula sa inupahan niyang bahay, ospital kung saan siya nanganak, hanggang sa mga taong nakasalamuhan niya. Kailangan ko ng sobrang tumpak na impormasyon, sa lalong madaling panahon. Makalipas ang 2 araw, isang makapal na folder ng mga dokumento ang ipinadala ng direkta sa private email ni Rafael. Nang gabing iyon, sa loob ng opisinang hindi nakabukas ang mga ilaw, tanging ang malabong asul na liwanag mula sa screen ng computer ang nagpapaliwanag sa payat na mukha ng lalaki. Nakaupo si Rafael na binabasa ang bawat pahina ng dokumento at bawat linya ng sulat. Bawat larawan na lumalabas ay parang malupit na kutsilyo na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Itinala ng medical record ng public hospital ang araw na isinugod si Teresa sa emergency room noong gabi ng bagyo, 2 taon na ang nakararaan. Na-admit siya sa ospital na may banta ng miscarriage. Ang katawan niya ay labis na pagod dahil sa malnutrisyon at psychological stress. Walang pamilyang nag-asikaso. Walang perang pambayad para sa paunang gamutan. Kinailangan niyang pumirma sa waiver ng sariling responsibilidad para lang makapasok sa operating room. Isang litratong kinuha ng investigador mula sa inuupahang kwarto ni Teresa. Isang parang posporong kahon na 12 square meters. May butas na bubong na yero. Lugar kung saan niya pinalipas ang mga araw ng paglilihi at pagsusuka. Mag-isang nagluluto, nagtitiis sa sakit ng likod na tumutusok habang papalaki ang kanyang tiyan. Tinitigan ni Rafael ang litrato ni Teresa na may kargang isang anak sa dibdib at isang anak sa likod. Ang kabilang kamay naman ay nagbubuhat ng malaking plastic container ng adobo flakes sa ilalim ng tirik na araw at 40 degrees na init ng tag-araw para buksan ang kariton. Pudpud na ang isang gilid ng kanyang rubber slippers. Basag-basag at dumudugo na ang mga sakong niya. Iniyuko ni Rafael ang kanyang ulo sa mesa ng opisina. Ang 2 balikat niya ay nanginginig. Bumuhos ang luhang puno ng huling pagsisisi. Binasa nito ang mga pahina ng dokumento. Nasaktan siya. Isang sakit sa puso na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang babaeng yon na minsang nagpuyat para alagaan siya gamit ang bawat butil ng gamot sa lagnat noong mahirap pa lamang siya. Na minsan nang tinalikuran ang kanyang pangarap at naging anino para siya ay sumikat. Ngunit nang dalhin nito sa sinapupunan ang 2 niyang dugot laman, kinailangan niyang magutom at hiyain hanggang sa sukdulan. Ang mismong kayabangan, pagiging makasarili, at pagkabulag niya ang nagtulak sa kanyang asawa sa putikan ng kahirapan. Habang nakalubog si Rafael sa putikan ng pagsisisi, sunod-sunod namang dumarating ang iba pang pangyayari na tila totoong parusa. Si Samantha,
Pagkatapos masampal ni Rafael at mapagtanto na ganap nang wala sa kontrol niya ang sitwasyon, ay nagsimulang ipakita ang tunay na kulay bilang isang propesyonal na manloloko. Alam niyang nanganganib na ang kanyang posisyon bilang asawa ng bilyonaryo. Palihim siyang nakipag-ugnayan sa ilan sa malalaking kalaban ni Rafael sa merkado, humanap ng paraan para ibenta ang ilang internal na impormasyon tungkol sa real estate projects na ia-auction kapalit ng malaking halaga ng pera na balak niyang ipadala sa ibang bansa. Nagsimula siyang ibenta ang mga diamanteng alahas na ibinigay ni Rafael sa kanya. Inihahanda ang sarili sa isang engrandeng pagtakas bago pa isampa sa korte ang ikalawang annulment paper mula kay Rafael. Kasabay nito, ang ina ni Rafael sa probinsya, makaraang makarinig ng mga tsismis tungkol sa pagtatagpo ng kanyang anak kay Teresa at sa pamangkin nitong kambal, ay agad na sumakay sa gabi sa provincial bus. Pumasok ang matanda sa bahay. Ang kanyang matigas na mukha ay puno ng mga linya ng panahon at huli ring pagsisisi. Hindi niya pinansin si Samantha at dumiretso paakyat sa opisina ng kanyang anak, umiiyak habang sinusuntok ang dibdib ng anak. Rafael, Rafael, bakit ang lupit mo anak? Kung alam lang ng patay mong ama kung paano mo tinrato si Teresa, paano sila matatahimik? Walang kasalanan ang bata. Anak, mabait siya, matiyaga at masipag. Pero pinakinggan mo ang mga kasinungalingan ng ahas na iyon at pinalaya siya. Ngayon, ang dalawang apo ko, natutulog at kumakain sa bangketa sa gitna ng malamig na hangin. Parang nahihiwa ng kutsilyo ang puso ko. Ihatid mo ako sa kanila. Luluhod ako at hihingi ng tawad. Iuuwi natin silang mag-iina dito, kasi hindi ko na. Hindi ko na kayang tumira sa bahay na to. Nang makita ang inang maputi na ang buhok at namamaos na sa kaiiyak, wala nang magawa si Rafael kundi lumuhod at yakapin ang mga binti ng ina. Nadurog ang puso niya. Napagtanto niya na ang yaman na matagal niyang hinabol, ang tuktok ng katanyagan na inakala niyang lahat-lahat na sa kanya, ay nakatayo pala sa pagkasira ng isang tunay na pamilya, sa mga luha ng isang tapat na asawa, at sa pagdurusa ng mga walang muwang na anak. Ang mansyong ito, na maliwanag ay tila isang malaking sementeryo na ngayon na nagbaon ng lahat ng tinatawag na moralidad, katapatan, at kaligayahan sa buhay niya. Pinunasan ni Rafael ang kanyang mga luha at itinaas ang ulo para tingnan ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng paninindigan na may halong kapaitan. Ma, alam kong mali ako. Hahanapin ko siya kahit ipalit ko pa ang buong yamang ito. Kailangan kong mabigyan ng kapayapaan si Teresa at ang mga anak niya. Sa mga sumunod na araw, sa sulok ng bangketa sa harap ng ospital, hindi na makita ang kariton ng mag-iina. Pagkatapos ng kanilang pagtatagpo noong hapong umuulan, alam ni Teresa na ang lugar na ito ay hindi naligtas para sa kanya at sa kanyang mga anak. Ang pagpapakita ni Rafael, ang kanyang pagmamakaawa, at ang mga luha ng huling pagsisisi ay hindi nagpalambot sa kanyang puso. Naramdaman niya lamang, lalo na hindi siya ligtas. Takot siya na ang mundo ng kapangyarihan at pera ni Rafael ay muling hawakan, guluhin, at dungisan ang mapayapa at malinis na buhay na kanyang ipinaglaban gamit ang pawis, dugo, at luha para sa dalawang anak. Hinanap siya ni Rafael na parang baliw. Siya mismo ang nagmaneho sa bawat eskinita ng syudad. Nagtalaga ng mga tao na magbantay sa harap ng gate ng ospital, at hinanap pa siya hanggang sa inuupahan niyang 12 square meter na kwarto. Ngunit pagdating niya roon, walang laman ang kwarto. Tanging mga bakas ng natuklap na pintura at isang lumang banig ang naiwan niya. Lumipat si Teresa ng gabiring iyon. Matatag at palihim, gaya ng umalis siya sa mansyon ni Rafael 2 taon na ang nakararaan. Hindi niya tinatakasan ang kapalaran. Papasok lamang siya sa bagong kabanata ng buhay nang may ganap na ibang mentalidad, dala ang perang naipon niya. Tipid sa bawat piso mula sa pagbebenta ng pandesal sa nakalipas na 2 taon, kasama ang tulong mula sa isang livelihood program para sa mga single mother na hindi sinasadyang nalaman niya sa pamamagitan ng isang suki. Nakagawa ng matapang na desisyon si Teresa. Hindi na siya magtitinda sa bangketa at lalanghap ng alikabok. Tinipon niya ang lahat ng puhunan para mag-arkila ng isang maliit, maayos, at disenteng pwesto na matatagpuan sa isang abalang kalsada, malayo sa sentro ng lungsod, at malayo rin sa mapapait na alaala ng nakaraan. Isa itong maliit at malinis na cafe na siya mismo ang nagpinta ng simpleng dilaw, parang kulay ng hinog na palay.
Sa itaas ng pinto, nakasabit ang isang simpleng karatula na gawa sa kahoy, inukit ang mga salitang, kape at pandesal ni na Anton at Mika. Ang pangalang ito ay hindi lamang simbolo ng buhay at pag-ibig, kundi paalala rin sa payapa at magandang kinabukasan na gusto niyang buuin para sa kanyang mga anak. Hindi sumunod si Teresa sa uso ng mga fast food na puro porma lang sa labas. Nauunawaan ng isang babaeng dumaan sa matinding kapaitan ng buhay na ang pinakamatibay na paraan para mapanatili ang mga customer ay katapatan at kabutihan. Ang kanyang cafe, bakery, ay nananatiling tapat sa recipe ng pamilya. Walang preservatives, malinis ang pagkakagawa. Ginagamit ang mga sariwang produkto na binili mismo mula sa mga magsasaka sa lalawigan. Gusto niya na ang bawat pandesal na inaabot niya ay hindi lang magpapainit sa tiyan ng mga bumibili, kundi magiging isang mabuting produkto rin na sulit sa bawat pisong pinaghirapan ng mga customer. Sa araw ng pagbubukas ng pwesto, ang langit ay malinaw at asul na asul. Ang mainit na sikat ng araw ay tumatama sa maliit na kalsada, pinalalayas ang lamig at kulimlim ng mahabang panahon ng ulan. Nakasuot si Teresa ng isang simpleng olive green na bestida. Maayos na nakapusod ang kanyang buhok, nagpapakita ng kanyang magandang mukha na nabawasan na ng pagod. Napalitan ito ng liwanag at kumpiyansa ng isang babaeng ganap na kumokontrol sa sarili niyang kapalaran. Nakatayo siya sa harap ng pinto. Mabilis na inaayos ng kanyang mga kamay ang bawat gintong pandesal sa lalagyan. Lagi siyang nakangiti habang tinatanggap ang pagbati ng mga bagong kapitbahay. Ang mga masisipag na manggagawa na dati niyang mga suki mula sa lumang ospital ay naglakbay pa ng malayo para lang hanapin siya. Sina Anton at Mika ay nakasuot ng malinis na mga bagong damit ngayon. Ang dalawang bata ay tahimik na nakaupo sa maliit na kahoy na bangko sa sulok ng cafe. Ang kanilang malinaw na mata ay pinapanood ang nanay nila sa pagtatrabaho. Paminsan-minsan ay pumapalakpak pa sila kapag nakikitang dagsa ang mga tao sa cafe. Hindi na nila kailangang matulog sa masikip na duyan na gawa sa kahoy. Hindi na magtitiis sa hangin at alikabok sa bangketa. Nang makita ang kanyang mga anak na masaya, ang puso ni Teresa ay punong-puno ng nag-uumapaw na kagalakan. Isang matibay na independenteng kaligayahan na hindi maaaring ibigay at lalong hindi kayang nakawin ni numan kahit ng anumang lalaki o anumang malaking yaman. Mga 50 metro ang layo mula sa cafe sa kabilang kalsada. Isang makintab at itim na luxury car ang nakapark doon mula pa kaninang umaga. Nakaupo si Rafael sa manibela. Ang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak dito. Nakapako ang kanyang mga mata sa imahe ni Teresa na kumikinang mula sa windshield. Natagpuan niya ito dahil sa impormasyon ng private investigator kagabi. Ngunit hindi siya nangahas na bumaba sa sasakyan. Hindi nangahas lumapit upang sirain ang atmosfera na puno ng kagalakan at pagmamalaki ni Teresa. Pinanood ni Rafael kung paano mismong gumupit ng ribbon si Teresa. Nakita niya ang abot-taingang ngiti nito habang yumuyuko para magpasalamat sa mga customer. Nakita niya kung paano siya iginalang at minahal ng mga tao sa paligid. Sa bulsa ng kanyang suit ngayon ay may isang tseke na nagkakahalaga ng 50 milyong piso kasama ang titulo ng isang mamahaling kondo sa BGC na nais niyang ibigay bilang sustento sa kanyang mga anak. Ngunit habang tinitingnan niya ang maliit at mainit na lugar na puno ng sariling pagsisikap na iyon ang kape at pandesal ni na Anton at Mika, biglang napagtanto ni Rafael kung gaano ka-awkward, kawalang silbi, at kamura ng lahat ng dala niya. Ang babaeng iyon ay hindi kailangan ng pera niya para mabuhay ng maayos. Mag-isa siyang bumangon mula sa putikan, mag-isang lumakad at sumuong sa bagyo upang itayo ang sarili nilang maliit na kaharian kasama ang mga anak. Isang lugar kung saan hindi kailanman magkakaroon ng puwang ang pagtataksil at ang marumi niyang pera. Ang lakas ng paninindigan at ang dakilang dangal ng isang ina ay bumago sa asawang dati mapagparaya tungo sa isang nagniningning na babae. Nakatayo ng matatag sa sariling mga paa nang hindi na nangangailangan ng anumang masasandalan mula sa nakaraan. Dahan-dahang ibinaba ni Rafael ang bintana ng sasakyan. Hinayaan ang mainit na hangin na pumasok at palamigin ang manipis niyang mukha. Ang ngiti sa kanyang labi ay tabingi at mapait, ngunit sa kaibuturan ng puso, mayroong huling pagrespeto at matinding paghanga para sa dating asawa. Unti-unting bumagsak ang gabi. Pinupuno ng kulay pula ang langit sa buong siyudad. Isinasara ang mga bagyo ng nakaraan para bigyang daan ang isang umagang mapayapa, puno ng sikat ng araw,
at tamis ng malayang pag-ibig. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli ng kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ito, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento, ibahagi, damhin ang mensahe, at mag-subscribe sa ating channel para masubaybayan ang mga susunod na kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video.